apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya sa pamamagitan kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo na hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa ngalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi ako magsasalita sa inyo ng gayon. Subalit darating ang panahon na hindi ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, samahan niyo muli ako. Tayo pong lahat ay magnilay sa mabuting balita po ng ating Panginoon. Ngayon pong araw na ito, ngayong linggong ito, tayo po nasa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay o 6th Sunday of Easter. Mga minamahal na kapatid, ewan ko po kung minsan kayo po ay nagtatanong kung ano kaya yung magandang nobina o kaya saan yung magandang simbahang puntahan. Lalo pa nga kung mayroon kayong espesyal na intensyon o pangangailangan na inyong nais ihingi ng tulong sa ating Panginoon. Ano kaya yung magandang nobina? Saan kaya magandang simbahan? No? Minsan ang ating painiwala ay may mga sikretong pamaraan. Sabi nga sikretong pangmalakasang galawan para ang Panginoon ay makumbinsing ibigay
anuman po ang ating panalangin, anuman po ang ating hinihingi. Ngayong araw pong ito, ang sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, anuman ang iyong hilingin sa Ama, sa aking ngalan, ipagkakaloob sa inyo. Ito pong baging ito ng Ebanghelyo ng atin pong pagbasa, no? Mula po ito sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito po yung mga eksena bago po siya lumisan, bago po siya ay hulihin, pahirapan, patayin ng mga Hudyo. Kung kaya nagbibili na po ang Panginoon sa mga alagad. At ang isa sa pinakamagandang bili niya sa mga alagad, manalangin kayo sa Ama sa pamamagitan ko, sa ngalan ko, at ang inyong hinihingi ay ipagkakaloob sa inyo. Mga minamahal, totoo nga po ba na ang lahat ng ating hinihiling sa ating Panginoon, sa ating Ama, sa pamamagitan ni Jesus ay ibibigay sa atin? Hindi ba? Madalas ito po yung paraan ng pagdadasal ng simbahan. Palagi po yan sa simbahan. Ang dasal ng pari sa pamamagitan ni Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yun po yung atin pong dasal. Totoo nga, isa sa buhay ng simbahan ang kanya pong bilin, ang bilin ng Panginoon na magdasal sa Ama sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sa pamamagitan ng kanyang ngalan. Pero, Father, parang hindi naman talaga ipinagkakaloob ang lahat ng hinihiling ko. Pero ang sabi ni Jesus, anuman ang inyong hilingin sa kanyang ngalan, ibibigay daw sa atin. Siguro po maganda ating muling balikan, unawain ano po ba ang ibig sabihin ng panalangin. Of course, ito po ay pakikipag-usap sa Diyos, paghingi sa Diyos, pagbibigay puri at walhati sa Diyos, at gayon din po paghingi ng tawad sa Diyos. Ang lahat ng ito ating maaring gawin sa panalangin. Pero po maganda, sa at the core, at the heart of prayer, huwag tayong makalimot, ito po ay paghingi din ng lahat ng mabuti. Tandaan po natin, ang atin pong Ama, ang atin pong Diyos, si Yahweh, nang likhain niya ang lahat ng bagay sa mundo, ang lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Ayon po sa aklat ng Genesis, ang lahat ng ginawa ng Diyos, ni Yahweh, ay mabuti. Kung kaya, nung kanyang pagmasda ng lahat ng kanyang ginawa, siya po ay nasiyahan, siya po ay natuwa, sapagkat ang lahat ng kanyang nakitang ginawa niya, maganda at mabuti. Ibig sabihin po, every time we pray, our prayer, of course, should be asking for something that is good. Sapagkat all good things come from God. Hindi ka maaring humingi sa Diyos ng mga bagay na hindi maganda. Halimbawa, minsan, may mga tao po, no, may nagsindi ng kandila, no, para daw malasin yung kanyang kaaway. Para bang hinihiling sa Diyos na pag siya'y magsindi ng kandila, itim na kandila, para bang masumpa yung kanyang kaaway, yung kanyang kagalit. Tila ba hinihiling sa Diyos ang isang bagay na masama? Hindi po maari yun, sapagkat ang lahat lamang ng mabuti ang nagmumula sa Diyos. Ang lahat ng binibigay ng Diyos sa makatuwid ay ang lahat ng mabuti. Hindi ka maaring humiling sa Kanya ang kapahamakan, ang pagdurusa, ang pagkakasakit, o ang kamatayan ng ibang tao. Sapagkat ang lahat lamang po ng mabuti ang ating pwedeng idalangin sa Diyos. Father, paano kung malaman ko yung hinihingi ko yung mabuti para sa akin o sa aking kapwa? Kasi minsan hindi po ba, no? Pag tayo nag-pray, hindi mo alam na hindi pala maganda yung nag-pray ko. Akala ko pa naman ay maganda yung nag-pray ko, yung pala maaring magdulot ng kapahamakan sa akin at sa aking pamilya. Hindi po ba? Minsan, mayroon tayong ganyang uri ng mga panalangin. Sa ating buong akala, ito po yung maganda para sa atin. Halimbawa po, no? May mga pamilyang humihingi daw ng maraming pera, no? Minsan, nung nagkaroon ng maraming pera, nagkaaway-away yung magkakapatid. Nagkagulo, nag-away yung mag-asawa. Pati mga kamag-anak, nagkagulo-gulo dahil sa pera. Isang bagay na maganda sana, naging sanhi ng mga bagay na hindi maganda. Kaya nga, Father, how do we know na yung aking hinihingi ay ang mabuti, ikabubuti ko at ng aking pamilya? Kung kaya, sa huli, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, ask whatever you need in the name of Jesus, ask the Father. Pero huwag makalimot,
nung kanyang turuan po ang mga alagad manalangin, sabi niya, idugtong mo, mangyari ang kalooban mo. May your will be done. At tunay nga, mula pa nung una, nung tayo likhain, ang hangad ng Diyos ay ang ating kabutihan. Kung kaya, when we pray to God and ask for good things, sana ang kalugtong Ama, mangyari po ang iyong kalooban. At tunay nga, yung magandang bagay nating hinihingi at yung bagay sa kaalaman ng Diyos at karunungan ng Diyos na mabuti para sa atin, ibibigay sa atin. Sapagkat mula pa nung una, ang kanyang hangad ay ang mangyari anumang bagay na ating ikabubuti. Kung kaya nga po, yan ang ibig sabihin na mangyari ang kalooban mo, Ama. Mangyari nawa ang lahat na magandang bagay na iyong inihahangad sa akin, ang iyong minamahal. Mga minamahal na kapatid, nawa po, mas ating maunawaan kung ano po ang panalangin. Hindi po ito para lang humingi ng lahat ng bagay nating gusto, kung hindi ito'y paghingi ng lahat ng mabuti para sa atin at sa ating kapwa. Pero huling-huli, ito'y paghingi kung ano po yung kalooban ng Diyos na naghahangad ng lahat ng pinakamabuti para sa atin. Hayaan niyo pong tayong lahat ay dumalangin. Tayo po ay yumuko. I-bless ko po kayo na tunay nga ang ating hingin at ang ating tanggapin sa Diyos ay ang lahat ng mabuti. Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya po ng panalangin iyong binigay. Sa pamamagitan nito, kaming lahat ay nakapagdasal, nakapag-usap, nakahingi, nakapagbigay lulhati sa iyo. No, Panginoon, huwag kayo makalimot na sa bawat panalangin, tunay nga ang aming hangarin ay ang lahat ng mabuti sa amin at kayo din sa aming kapwa. At huwag din kayo makalimot na ang iyong kalooban ay ang mangyari sa amin. Ikaw na noon pa man naghahangad ng lahat ng aming ikabubuti. No, Panginoon, ang aming mga puso ay maging bukas palagi sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, kaya aming nadalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.